Magandang gabi po sa ating lahat. Ating pong basahin ang aklat ng mga awit, kabanatang 145, talatang 1 hanggang 3 na ganito po ang sinasabi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iahayag, aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat-dapat siya ang purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap unawain. Tayo po'y sandaling manalangin. Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuro sa iyo, Panginoon. Tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan sa gabi nito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na nagkasama-sama muli kami sa aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mo kaming iniingatan at ginagabayan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy ng kagalingan ng aming mga karamdaman. Panginoon, sa gabing ito aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang bawat anak mo na may bahagi sa pananambahang ito. Patuloy po na inyong patnubayan at puspusin na inyong banal na espiritu. Ang kanilang mga buhay, Panginoon, maging ang taong inyong gagamitin sa gabing ito ay upang magpahayag ng inyong banal na salita, naway maging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin, Panginoon, ang kauwisan ng aming pananambahan at ang banal mong espiritu, Panginoon, ang siyang patuloy na pumatnubay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at ang lahat ng ito'y aming dalangin, pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po. Ako po si Annabel Pagkalinawan. Ako po ay nagpapasalamat ng malaki sa ating Panginoon sapagkat sa ibinibigay niyang buhay at kalakasan. Lalong-lalo na po sa aking asawa na si Danny, na hanggang ngayon po ay binibigyan po niya ng kalakasan araw-araw. Hindi po niya pinababayaan. Nagkakaroon man siya ng konting karamdaman, subalit nakikita namin na siya ay talagang madaling pinagagaling ng Panginoon. Binibigyan niya ng lakas ng loob upang siya ay lumaban sa kanyang karamdaman. Nagbabalik buod din ako ng pasasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niyo po sa amin, sa bawat isa, sa aking mga apo, sa mga kapatid. At lalong-lalo na po sa aking mga anak na nagtatrabaho po sa Israel na kasalukuyan po ngayon ay mayroon pong gulo. Na talagang hindi po pinababayaan ng ating Panginoon ang aking mga anak. Binibigyan po niya lagi siya ng kaligtasan at gabay. Nagbabalik din po ako ng pasasalamat sa pang-araw-araw naming buhay na kami po ay hindi niya pinababayaan. Maraming pong salamat sa Panginoon. Sabi nga po sa 2 Timothy 4:18, ang Panginoon ang magliligtas sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid at magliligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa ang Panginoon. Amen. Salamat po. She has
Jesus ay kainigan, hirap na dipinasan, nagbigay ng kapalaran, Diyos ay madalanginan. Gaanong lumbay at hirap ang ating dinadanas, pagkat di natin nilagak sa Diyos ang ating lahat. May tukso ba't kaguluhan, buhay ba'y tinitikman, tayo ay huwag manglupay-pay sa Diyos natin isaysay. Si Kristo'y walang katulad, kabahagi sa hirap, ang lahat nating bagabag sa talang iihayag. Mabigat pa ang pasanin at maraming isipan, kay Jesus mo idalangin at kanyang aalisin. Kung kaibigay lumipot, idalangin mo sa Diyos. Siyang sa inyo'y kuko at aaliw na lubos, at aaliw na lubos. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tunay na napaka-ganda ng ating taon ngayon. Kamusta po ang simula ng taon ninyo? Ngayon ay February na, pero alam ko marami kayong gustong gawin. Maraming gustong pagawa sa inyo ang ating Panginoon. Tunay na ipanalangin po natin ito. Sa ating pong iglesia, dalawang kaganapan ang nangyari ngayong January. Ito po yung pag-arouse natin ng ating first fruit offering celebration, kung saan tayo bilang mga mananampalataya ay magbigay ng unang ani ng ating kinikita o ating pinangahalagahan sa buhay. Ginawa natin yun noong January 21 and at the same time nung last week po, January 28, sa district. Tunay na napakabuti ng Diyos. And alam kong pagpapalain na tayo sa lahat ng mga bagay na gusto pa natin. Pangalawa, yun nga pong National Bible Month noong January. Ito po sineselebrate ng January, pero nung January 29, ito po ay sinelebrate ng mga piling mga kongregasyon o mga churches dito sa Pilipinas.
Hinay po to live stream o sa Facebook. And there are several pastors, Christians, and believers from all sectors and institution who profess their faith that the Word of God is true to their lives and powerful sa kanilang mga buhay. Ito po ay initiate ng dalawang senador na nung Senate Bill 1163 o Proclamation Bill 270 na kung saan noong 2016 o 2017 ito na nangyari na lahat tayo ay mag-celebrate ng National Bible Month. Ang ating Senador Manny Pacquiao ang nag-initiate ito kasama ang Senator Jose Villanueva. And ito'y nakatulong sa atin sa pag-celebrate ng Bible Month at magandang simula ngayong taong ito. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa pag-aaralan natin ngayon. Ito may makikita natin sa Revelation. No? Ito po ay nasa Revelation 3:20 na ganito po ang sinasabi. Ang sabi dito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me." Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang Revelation po ay tunay na magandang pag-aralan. Sabi nila, ito'y mahirap pag-aralan. Pero, tanongin natin bawat isa sa atin, ang ganito. Sabi, what does it takes to know and understand God's revelation to us? O ano yung kailangan gawin para maintindihan natin, malaman natin anong pahayag gustong ibigay sa atin ng Diyos. Tunay na napakapalad natin kung tayo ay binigyan ng ganitong kapahayagan. And maraming mga alagad ng Diyos, mga apostol na ginamit upang ipahayag o maibigay ang kapahayagan ito. Unang-una si Pablo. Si Pablo nung mahayag sa kanya ang revelasyon ng Diyos, sa sobrang laki nito, binigyan siya ng tinik sa laman upang wag siyang maging palalo at maintindihan na ito at maibahagi sa iba. Sa ating pong teksto, pinapakita ng Diyos doon sa binasa natin na siya ay laging nakaabang sa pinto ng ating mga bahay, ng ating buhay. At kung bubuksan natin ito at papakinggan yung katok ng Diyos, mananahan ng Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi ko nga kanina, ang aklat ng pahayag ay isa sa pinakamahiwaga, matalinghaga, at kinakailangan ng malalim na pag-intindi upang mabasa mo ito. Si Apostol Juan ay nakitaan ng kabutihan at katapatan ng Diyos. Katapatan sa Diyos. Kaya sa kanya po pinakita yung mangyayari sa hinaharap. Pero sino ba si Juan? Kung titingnan natin. Si Juan po ay siya po yung anak ni Zebedee. May kapatid siya, si brother James. At isa po siya sa sa apostles, yung mga kasama sa inner circle o mga closest friends ni Peter, James, and John. Isa rin po siya, ang tawag din sa kanya is John the Beloved. Kasi tinawag na ganon ay is the apostle na whom Jesus loved so much. And sa kanyang mga sulat, lagi niyang tinataas ang Diyos, hindi ang kanyang sarili. Lagi siyang nandun sa harap ng ating Panginoon
mga memorable na pangyayari ay yung, alam niyo po yung sa Last Supper, siya po yung katabi niya doon, sa Transfiguration, kasama rin po siya doon. And ang pinaka-memorable na laging nandun si Juan ay doon nung namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. And ang isa sa mga books na ginawa niya is yung nga, 1, 1 John, 2 John, 3 John, ito pong Revelation. And ito po yung pagtutuunan natin ng pansin na why did John write the Revelation? Ito po ay nahayag sa kanya nung siya ay na-exile doon sa island ng Patmos. The book of Revelation was written around mga AD 95 o 96. No? Yung panahon na nagkakaroon ng tremendous persecution ng mga mananampalataya, at isa doon si Apostol Juan. Ito yung time ng Roman Emperor na si Domitian. And sabi nga niya doon sa Revelation 1:9, sabi doon, I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because the word of God and the testimony of Jesus. So, ano po ba itong Patmos na to? Ang Patmos po is a barren, rocky island in Aegean Sea. It has been the Roman government place para dun sa mga kriminal. At doon dinala si Juan. At bago siya pinadala roon, maraming mga paghihirap at pagpasakit ang dinanas ni Juan, tulad ng siya ay pakain sa leon, ngunit dahil pinagtapatubayan siya ng Diyos, hindi siya nilaban ng leon. May panahon din na sinunog siya by fire, ngunit walang galos na nangyari sa kanya. At yung mainistab lang siya dahil sa kagustuhan ng emperor na yon. At dahil dito ay yun nga po, pinadala siya sa island ng Patmos. At what is interesting to note is that in this place of exile and banishment, God gave him this great revelation. Sa kabila ng nangyari sa kanya, siya ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At ito ay kinaluguran ng ating Panginoon. Ito po ay nagpapatunay lamang o reminder na ang mga pangyayari o mga circumstances sa ating mga buhay, don't limit God from using you or revealing the truths sa bawat isa sa atin. God is greater than your circumstances. Doon po sa Revelation, tunay po na doon mabasahin po natin ang Revelation 2 and 3, sinabi po dito yung in-reveal sa kanya, yung pong mga writings niya sa 7 iglesia. Isa po sa mga 7 ito ay Efeso, ito po yung Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ito nga po yung Laodicea. No? And doon po tayo titingin doon sa ano yung hinabilin ng ating Panginoong Hesus kay Juan doon sa Laodicea. Kaya yung pong basahin ko, yung verse na yon na makikita sa Revelation. Yan, tingnan po natin. May makikita sa Revelation verses 14 at sa mga sumusunod to 21. At sabi dito, ako na tinatawag na siya nawa
ang tapat at totoong saksi, ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit. Ang nais ko ay maging malamig ka at o mainit. Kaya nga, sapagkat ikaw ay maligamgam, hindi malamig o mainit, isusuka kita mula sa aking bibig. Sinasabi mo, ako ay mayaman. Ako ay naging mayaman at hindi nangangailangan ng anuman. Hindi mo alam na ikaw ay sawing palad, nararapat kahabagan, maralita, bulag at hubad. Dahil dito, pinapayuhan kita na bumili ng ginto mula sa akin na dinalisay ng mga tao sa apoy upang yumaman ka. Bumili ka ng maputing damit upang ikaw ay mabihisan. Sa ganitong paraan ay hindi makikita ng mga tao ang kahihiyan ng iyong kahubaran. Pahiran mo yung mga mata ng gamot para sa mata upang makakita ka. Kapansin-pansin po dito sa verses na to na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang Laodicea ay tinatawag nilang parang lukewarm, no? And ito po yung word ng Laodicea. Ang Laodicea po kasi is the one who is indifferent or lukewarm, especially sa relihiyon o pananampalataya. Ang synonym po rin ito ay half-hearted, cold, or cool. Kaya, ito po yung sabi na ang Laodicea rin is very proud of their wealth, but spiritually lukewarm. No? And they aren't cold or hot, but lukewarm. So, tingnan po natin. What did Jesus mean when He said, I stand at the door and knock? Karaniwan po nating nababasa ito sa tuwing dumaan tayo sa proseso ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, na kung saan itong verse na ito ay salvation verse, no? Kasama sa salvation verse. Pero tingnan po natin, ang verse na ito ay hindi tumutukoy sa mga bagong mananampalataya. Ito ay tumutukoy doon sa iglesia na nakakilala na ito po yung Laodicea. And ito po yung sinasabi na the Laodicean church had shut the door on the head of the church, which is si Jesus. Because arami po nilang mga issues doon. Bagamat sila'y mananampalataya, ay mukhang nagkukulang sila sa pagtitiwala, katapatan, at kabutihan na nakuha nila o bakit sila naniwala sa ating Panginoon. Ang isa pa pong issue dito ng Laodicea is may issue po sila sa katotohanan. Laging ang sinusunod nila yung kanilang katotohanan, hindi yung katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon. Yun po ay sinasabi sa Revelation 3:18. And ang sabi po doon sa verse 19, ang gusto lamang pong mangyari ng ating Panginoong Hesus dito ay gusto niya makapasok doon. Kasi He called the church to be zealous and repent, ay magsisi sa kanilang mga kasalanan.
Christ's appeal was heartfelt and urgent. The Lord's appeal was also personal. He was inviting everyone in the church to experience intimate fellowship with Him, na sumunod sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya. When Jesus said, "I stand at the door and knock," He was inviting the members of the Laodicean church to recognize their miserable spiritual condition and receive His authentic gift of salvation, na bagamat karamihan doon ay nakakilala, ay hindi pa rin sila fully na sumusunod sa Diyos. At ang gusto ng Panginoon, kaya gusto niyang pumasok at makisalo uli sa mga ito, ay upang kilalanin muli siya at magmalik loob at maging authentic ang kanilang pagtanggap sa ating Panginoon. Pinakikita rin po rito yung sinasabing lukewarm, no? Yung lukewarm po dito ay yung pananampalataya ng mga Laodicean, no? Laodicea. Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga puso ay have a lukewarm attitude. At laging manifested doon sa kanilang mga ginagawa. Maraming mga bagay. Maraming ito ay personal, maraming ito ay para sa ibang mga tao o puro mga sarili. Kung tinignan pa rin po natin, ang Laodicean po kasi na bansa ay tawag din po doon lukewarm, no? And ang source of water nila kasi ay dumadaloy from one bayan to another. Parang sa Colossians po ito, may tube, yung tube po na water nila ay dumadaan doon, pero it's 14 miles. No? Sa simula ito'y hot, pero dahil ito'y 14 miles, pagdating sa kanila, lukewarm na po ito. And maaaring yun ang isa sa mga bagay na kanilang na-imbibe sa sarili nila. Ang ibig sabihin po ng lukewarm heart is the one that does not despise God, but it does not love God. It is the one that is sentimental towards God. And yun po ang issue nila. No? Kaya minsan nagiging ang term sa kanila is a lukewarm Christian, na they do not fully commit their lives and their faith according so sa kanilang mga prinsipyo at sa kanilang mga gawa. Ngunit sa pagbubulay-bulay natin po ito, ang gusto ko lang pong bigyan ng pansin dito is ano po ba talaga yung kahingian upang maging isang mabuti at tapat na lingkod tayo ng Diyos. Na kung tignan po natin sa ating simula ng taong ito is paano tayo magpapatuloy sa paglilingkod. Ang maganda pong word nito is simulan po natin na let us keep our hearts on fire with God. Na laging mainit tayo, na lagi tayong sinisik ang ating Panginoon at laging
iinit ang ating paglilingkod. Pero ang tanong po ba rito sa ating mga buhay is, are you on fire with God? Or have you lost your fire for God? So, ang tanong po dito, what's keeping your heart from rekindling that flame? Siguro ito yung panahon para i-reevaluate natin. Ano po ba yung importante sa ating mga buhay? Ano po bang karir, ating mga kayamanan, o ang mga bagay na gustong ibigay at kalooban ng Diyos sa bawat isa natin. Fire is consuming and burns bright and hot. It is used to shape, to refine, and purify. Ano pong ibig ko sabihin? When you ask God to set your heart on fire, you are asking Him to consume you from the inside out. It is a desire to let your heart come alive with the desires of God. Dalawang bagay lang po yung gustong tingnan natin. How do we set your heart on fire with God? Unang-una, siyempre, you must fix your eyes on the things above and be filled with the Holy Spirit, na hindi natin tinitingnan yung mga bagay, kundi ang ating buhay, ang ating sarili ay nakatuon sa ating Panginoon, kay Kristo, na nagbibigay ng lahat sa bawat isa sa atin. At hayaan natin ng banal na Espiritu ang mapuspos tayo. And ang ating mga puso were made alive and on fire with God. Ano po sabi sa Mark 12:30? Sabi po dito is, para po we set our hearts on fire with God, we must love God with all our hearts, with all our soul, with all our minds, and with all our strength. Na lagi natin unahin. Hayaan natin yung Holy Spirit na baguhin tayo. Ang ating mga puso, ating mga isip, ang lakas at ating soul upang maibigay natin fully ang ating buhay sa Diyos at makapaglingkod tayo. When Christ become the center of your heart and your life, you will be satisfied and you will never want anything less. Sabi po sa 1-2 Timothy 1:6, for this reason, I remind you to fan into the flame the gift of God. Na yung hayaan yung natin yung fan, yung flame, yung gift na binibigay sa atin ng Diyos ay pagyamanin natin, which is in you to the laying on my hands, na may pagbasbas ng ating Panginoon. And hayaan natin itong mga talento, itong ating mga buhay ay maibigay natin sa Diyos. And to do that, let us always make Jesus our priority. So sa dalawang bagay po yun, ang kailangan lang po natin gawin sa ating mga buhay sa simula ng taon ito is, let's go back to the basic. Balikan natin yung basic na ginagawa ng isang mananampalataya o isang Kristiyano. Ano po yun? Number 1, we pray daily. Manalangin araw-araw. Ginagawa po ba natin ito? Alam po ba natin na the best startup and to be part of is to pray every day. Ito po ay paraan para magkaroon tayo ng komunikasyon, regular communication with God.
It will help keep the passion, the what is in our hearts, the burning desire ng ating mga puso na sabihin natin sa Diyos ang ating mga plano sa buhay at ang gusto niyang mangyari sa ating mga buhay. Kasi God is seeking communion and fellowship with us. Pero kailangan po we must respond. Pangalawa, you must meditate on the Word of God. Meditate, ibig sabihin, magbulay-bulay po tayo araw-araw sa salita ng Diyos. Ito pong taong to, ay magandang simulan natin yung we have a regular quiet time and devotion. Kami nga po ni Cynthia, tunay na sisimulan namin ito na we get up early. Siya po 4:30, ako 5 o'clock na to meditate and to study the Word through quiet time and devotion. Ano po ba nagagawa nito? There, you will discover more about who He is, sino siya, and His love, kanyang pag-ibig, ang kanyang grace sa atin, sa bawat isa atin. Kailangan po natin mag-meditate. Gawin natin ito araw-araw, every morning, every night, na sinasabi ni Joshua. Kasi po, the Word of God must become alive sa ating mga buhay. Sabi po sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the Word about Christ. Na kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, kung hindi pag-aaralan ito, yung faith, yung ating paniniwalaan, kanyang mga sinasabi, kanyang nagawa sa ating mga buhay. So, panatilihin po natin magbasa ng salita ng Diyos. Pangatlo po, we must serve others. Na doon sa greatest commandment, we love God, and at the same time, si Jesus, He loved others. That's why we must also love and serve others. Ano po ba yung nagagawa ng naglilingkod o pinaglilingkuran ng ibang tao? Naranasan niyo na po ba ito? Do you have inner joy when you see kids studying the Word of God? During the Dreamville Ministry, ang mga kasama ko po natutuwa dahil yung mga teachers, meron silang inner joy. Pag nakikita nilang tuntua yung mga bata at nag-aaral sila, and kami mga teachers na nandun, nabe-bless kami at tunay na pinupuri ang Diyos. Kaya kung gusto niyo po mga bagay nito, be part of our TUC Ebagopat this February until this year. Let us be the hands and feet of Jesus to set your heart on fire for God. Kasi po, when we follow Christ's example and serve other people, you will see God's love in action. And it will stay your heart closer to God, sa ating Panginoon. Sabi na sa Romans 12:1, sabi, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Yung sipag, yung excitement na maglingkod na sa Diyos at mag-share ng salita ng Diyos at gawin natin ito araw-araw. Lastly, is fellowship with other believers. Mas masarap po yung naglilingkod sa Diyos kasama yung mga kapatiran na magpapalakas sa iyo. Magsasabi sa iyo na pareho tayo ng problema. Alam mo, kala ko lang may problema ang ganito. Ngunit
Yung sinabi mo, mas marami ka palang problema, and I appreciate that. And nangyari yun, I praise God. I continue to serve God and praise Him fully. So, nagpapalakasan kayo. At sinasabi mo, nandito lang ako, kasama natin ang Diyos, araw-araw. Ito po rin ay isang paraan para to increase our faith. To increase our faith walk by getting involved in the activities of the church. So sa mga mananampalataya na matagal na at bago, simulan po natin ngayon na you get involved in the activities of the church. Tingnan mo kung ano yung talento na binigay sa iyo ng Diyos, o kung ano yung mga na-discover na bibigay pa sa iyo. You get involved in the activities of the church. Our experiences and stories can help fuel joy for the love in others. Kailangan lang natin is maglaan ng panahon sa mga bagay nito. So tandaan po natin, we pray daily, we meditate on God, we serve others, and we fellowship with other believers. At tunay na ating buhay ay lalago sa araw-araw at patuloy tayong gagamitin ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mga mapangyarihan sa pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa ganito. Ikaw na ang kalabnawan bagay, na nakakaintindi ng aming mga nangyayari sa buhay namin. Tunay na kaawaan mo kami, give us your grace, your love, Panginoon, na simula ng taong ito ay magbigay kami ng aming mga buhay sa iyo, aming mga ikapu, aming mga tinatangkilik, ay fully na may bigay namin sa iyo. Tunay, Panginoon, na aming mga buhay ay mga paglilingkod ay magbigay kami ng panahon sa iyo, Panginoon. At give us strength always, Panginoon. Give us knowledge sa mga salita mo upang natin ay maintindihan namin. Salamat sa gabi ito, sa araw-araw ng buhay mo sa amin. Sa pangalan ng Jesus ang dalangin, and Panginoon, Amen at Amen. Sa magandang gabi po sa ating lahat, sama-sama po tayong umawi at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po lahat! I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond His curse, but His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow will last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. We say yes, Lord.
We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Ooh, la 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 la. Ooh, la 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 la. One more time, we say yes, Lord. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. We say yes, yes, Lord, amen. Mula sa Una Kronika 29:10-11. Purihin ka, O Panginoon, ang Diyos ni Israel, ang aming Ama, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan, sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay mataas na pinuno sa lahat.
manalangin. Aming Diyos, Ama, maraming salamat sa gabing ito. Kami ay nakasamba po sa iyo at nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, na ibinigay ng iyong anak. Dalangin namin sa iyo na patuloy mong pagpalain ang anak mong ito, gabayan, samahan, sa lahat na kanyang naisin, ang iyong biyaya at pagpapala ang sumakanya. Sa pagkakataong ito, Ama, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.